Hey, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre, meron tayong tatalakaying mainit na balita ngayon mga katunay, no? Dahil talagang maraming nagsasabi at maraming humihiling na ang karapat dapat na maging Pangulo ng Pilipinas ay si VP Sara para bumalik sa katinuan ang ating bansa. Pero sa totoo lang, parang ako din is nararamdaman ko din yun. No? Kailangan na talaga natin ng kung tutusin parang sububok tayo ng bago, 'di ba? Ng palit. Pero syempre, wala naman tayong magagawa kundi kailangan tapusin muna yung termino ng taong nakaupo ngayon. Tsaga-tsaga pag may time, 'di ba? Di ba? Kaya medyo magtiyaga na lang tayo siguro sa 2028. Sana magkaroon ng eleksyon at hindi sana totoo yung mga Noel na yan, ang mga nachichismis, no? Para naman magkaroon na ng progreso yung bansa natin, no? Kasi depende pa rin talaga sa mamumuno yan eh. Depende talaga sa mamumuno kung talagang uunlad ang bansa natin. Sa kanya nakasalalay sa ating mga Pilipino, pero syempre sa mga nakaupo sa gobyerno, no? Kailangan talaga yung nakaupo sa gobyerno, yung namumuno ang mangunguna. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating talakayin ito at bigyan ng reaksyon mga katunay. Panoorin natin ang sabay-sabay. Pasok! To ascend, to put sanity to this malady as President of this Republic. Gano'ng kahalaga, Mayor, para po sa inyo, lalo pa sa mga taga Cebu, Cebu Province, Cebu City, na magkaroon po ng hustisya para po dito sa pagkamal ng pera ng bayan sa flood control anomaly? Nasa bilyones daw yan, Mayor eh. Wow. Ano po? No? Bilyones yung involved sa kickbacks. Alam mo naman eh. Nag-deliver ng maleta, Mayor. Billions. At saka utang natin, trillions. Ang dami. It's a litany na nagiging irreversible. Kaya Sara has to ascend to put sanity to this malady as President of this Republic. So ito sinasabi na dapat talaga is maging presidente si VP Sara para nga naman bumalik talaga sa katinuan ang ating bansa dahil itong mga dumadaang mga panahon talagang grabe yung mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. No? Hindi lang naman ako nakakapansin, hindi lang ikaw, kundi lahat ng mga taong bayan, mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, yung pagbagsak ng ekonomiya natin, hindi naman mararamdaman yan ng mga taong nasa taas. Hindi nila mararamdaman yan. Ang tunay na nakakaramdam ng pagbagsak ng ekonomiya natin ay yung mga taong nasa baba. Yung mga taong nasa laylayan. Ngayon, kung hindi ka marunong tumingin sa laylayan, hindi mo mararamdaman yun. Hindi mo makikita yun. 'Di ba? Kaya kung tutuusin, ang nagsasuffer dito is talagang yung mga nasa baba. Kaming mga nasa baba ang naaapektuhan. Kasi kung maghirap man ang bansa, hindi naman maaapektuhan yung mga mayayaman na yan eh. Diba? Siyempre, alam naman natin, marami silang pera. Kapag marami kang pera, wala ka namang nararamdaman sa buhay mo. Pero pag kaming mga mahihirap, marami kaming nararamdaman. Kaya nga minsan sinasabi, bakit yung mga mahihirap na tao sobra kong makahiling, sobra kong makahingi? Hindi. Hindi sila sobrang hihingi, hindi sila sobrang hihiling kung tama ang nagiging pamamalakad dito sa bansa natin. Kung kayang paulan rin ang bansa natin, walang taong maghihirap. Walang taong tatawaging mahirap. Siguro kung mahihirapan ka man, hindi naman ganun katindi. Diba? Hindi katulad sa panahon ngayon. Lahat napakamahal. Diba? Gasolina, pagkain, kahit na ano, mahal. Bumili ka nga lang ng mga sibu-sibuyas, bawang, ganyan. Ang mamahal na. 'Di ba? Yung halagang 1,000 piso mo, sa tingin mo ba tumatagal ng tumatagal ng 3 araw? Hindi. 1 araw o 2 araw lang. Depende pa yan kung gaano kalaki yung pamilya mo. 'Di ba? Compare po natin ang last 2 years ni FPRD and itong remaining days o remaining months o remaining years ni President PBM. Noong 2020 to 2022, ang malaking hamon po ng Duterte government, Mayor, was the COVID-19 pandemic. Ayun. Pero sa abot ng kanilang makakayo noon, kanilang ginampanan lang ang trabaho.
In this last 2 years po ng Marcos Jr. government, anong assessment mo, Mayor? Pareho naman kami PRRD He was a COVID president and I was a COVID mayor. Mayor. Oh. And then I became a COVID mayor because yung mayor ko at a certain time nagiging vice mayor ako, saka naging mayor ako, naging vice mayor siya, he died. So, and he was already much of medically challenged, so I ended up really putting the compass with all the people, be it in a multisectoral, talagang tinatrabaho namin yan. Kagaya ni PRRD. Focus talaga kami doon. Kaya Cebu City, Admar, we are claiming to be one among the first to have been emancipated from the quagmire of the effect of COVID. Kung tutuusin, napakaswerte natin nung panahon ng pandemic na yan. No, kasi ang pangulo natin nun si PRRD. 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba, yung mga binibigay sa ating mga ayuda nun, napakalaki ng naitulong nun. Mantakin mo, gaano katagal na nawala ng trabaho yung mga tao ng mga panahon na yun. Napakatagal. 'Di ba? Kumbaga, ang taong bayan, papakainin mo nun, bibigyan mo ng ayuda. Hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyong katao dapat mong suportahan ng mga panahon na yun. Kaya nga ako natatawa eh. Natatawa ako doon sa mga nakapwesto ngayon na sinasabi na nung panahon daw ng pandemic, nakurakot si PRRD. Di ba? Grabe naman yung nangurakot na yan. Sa sobrang pangungurakot naman ni PRRD nun, bakit kami nakaahon nung panahon ng pandemic? Kasi sa totoo lang, kung si PRRD is nangurakot nung panahon ng pandemic, baka isa na rin tayo sa mga naglaho sa mundo. Hindi tayo mamamatay sa pandemic, mamamatay tayo sa gutom. Diba? Pero anong ginawa ni PRRD nun? Mantakin mo sa edad niyang yun, is talagang tinatrabaho niya talagang hindi siya nagpapahinga hanggat hindi nagiging maayos o hindi na ilalagay ni PRRD sa ayos yung bansa natin nung panahon ng pandemic. Para sa akin, yun ang isa talaga na nagpahanga. No, na napahanga ako ni PRRD sa mga ginawa niyang yun. Dahil ako, malaking pagpapasalamat ko talaga, paulit-ulit na sinasabi ko, siya yung naging presidente ng bansa natin. Paano kung hindi si PRRD yung naging presidente ng bansa natin noong mga panahon na yun? Ipagpalagay natin, i-sample natin. Hindi ko naman sinasabi na si, paano kung presidente si, i-sample natin yung nangyayari ngayon. Diba? Sa tingin nyo ba, yung mga nakuha natin o yung mga tulong na nangyari sa atin galing sa gobyerno noon is magagawa ngayon? Diba? Nagkakaroon nga ng crisis sa ibang bansa, ganito, anong gagawin ko, mga ganon. Anong gagawin ko, ganito, ganyan. Ang hirap kasi, diba? Pero si PRRD hindi natin narinig o nagsalita ng anong gagawin ko. Ang ginagawa niya talaga is gawa ng paraan. Kung kinakailangan, gawa ng paraan para sa mga mamamayan. Dahil talaga mamamatay tayo sa gutom ng mga panahon na yun. Kaya kung ngayon nga nangyari yung kawawa tayong lahat nakikita ko Diba? Baka yung sinasabing 8,000 dati na ayuda, mantakin mo, ikaw, kung sino man sa inyo mga katunay, ilang beses kayo nakatanggap ng ayuda? Ako talaga nakakatanggap talagang malinis na 8,000 talaga. Hindi lang isang beses, diba? Grabe yung pinamimigay ng gobyerno ng mga panahon na yun, ni PRRD. Tapos sasabihin ng mga iba na kinurakot daw ni PRRD yung pera nung panahon ng pandemic. Diba? Kasi common sense lang Kaya sabi ko, wala to, paninira lang kay PRRD yung mga pinagsasasabi na itong mga to, yung mga nakapwestong naninira sa kanya. Kasi kung talagang kinukurakot ni PRRD yung mga panahon na yun, mararamdaman natin Diba? Walang tulong na darating sa atin. At saka nung panahon na yun, may krisis tayo. Ayan nga, yung pandemic na yan. Hindi lang naman sa isang lugar nangyari yan, hindi lang naman sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Diba? Nakita naman natin. Talagang matindi yung nangyari nun. Pero tayo, isa tayo sa mga nakasurvive. Lahat tayo.
Dahil nandudun tayo sa tamang pangulo. Diba? Kaya yun ang ginagawa ni PRD. Ginagawa ko rin yun as mayor of the city of Cebu. Pero ngayon, Mayor, mukhang hindi COVID ang kalaban, politika eh. At worse, Mayor, ang kalaban mo. Yan na. Hindi na nga talaga COVID ngayon. Politika na talaga ang pinaka-pandemic ngayon. O kapwa mo Pilipino eh. Yung last 2 years ni FPRD, kalaban mo, virus eh. Kaya nga, it's just unfortunate. Kaya dasal. At saka gawa. Yan ang pinaka-importante. Hindi lang dasal, gawa. Ano ba yung gawa? Gagawa tayo ng hakbang para malalaman ng administration natin na enough is enough. Tapos na. Kung di nyo kaya, andyan naman si Sara. Pag nag-asas, Kaso nga lang, parang suntok sa buwan para ibigay nila kay VP Sara yung pwesto. O gampanan ni VP Sara yung trabaho ng di ba? Siyempre, kapag si VP Sara ang pumalit dyan, alam naman natin na maraming natatakot kay VP Sara na siya maging presidente. Diba? Kaya nga siya tinatanggal, kaya siya gustong ma-impeach eh. Hindi naman dito pinag-uusapan yung mga naging kaso ni VP Sara o ikinakaso kay VP Sara. Ang pinag-uusapan talaga dito is yung matanggal si VP Sara. Gaya dito sa Senado. Bakit ba sila atat na atat palitan si Senator Cayetano, si SP Alan? Dahil ba sa impeachment ni VP Sara? Hindi. Hindi dahil sa impeachment. Kumbaga, pangalawa na lang yun siguro. Pangalawa, pangatlo, ewan natin. Pero ang pinaka-main course talaga dito kung bakit gustong palitan si Senator Alan, dahil dyan sa flood control project, dahil dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Dahil alam natin, kapag hanggat sila Senator Alan ang nandiyadyaan, no? Alam nila na bubuksan nila Senator Alan ang Blue Ribbon na yan, at ang magiging topic diyan is yung flood control project. 'Di ba? Yung mga hunghang na nasa Kamara, iba doon is gustong-gusto nila na ituloy yung impeachment ni VP Sara. Kumbaga, kalimutan na muna natin yung mga flood control na yan. Ito munang impeachment ni Sara Duterte. Mga ogag ba kayo? 'Di ba? Sino ba ang may hawak ng pondo? Sino ba ang may nagpapatakbo ng bansa natin? Si VP Sara ba yung nagiging salot sa lipunan natin at nagpapahirap sa taong bayan? Parang napakalabo. Diba? Vice President lang naman siya. Hindi naman siya presidente. Para sa kanya, isisi lahat. Kasi may mga nagsasalita si VP Sara hindi kumikilos. Paano siya kikilos? Kikilos siya. Ano sasabihin sa kanya ng mga kalaban niya? Pumapapil ka. Diba? Kung ano-anong masasamang salita ang ikukomento sa kanya, maganda o pangit ang gawin niya. Di mas maganda na lang. Sige, ganyan na lang. Kumbaga, kung kailan niya gusto magtatrabaho siya. Kung kailan ayaw. Kaya wag nilang hanapin si BP Sara. Ako natatawa ako kay Ma'am Claire kasi lagi niyang hinahanap si BP Sara. Kapag hinahanap mo ba si BP Sara at si BP Sara may ginawang maayos sa paningin niyo, matutuwa kayo? Siyempre, hindi. Diba? Hindi nga alam ni BP Sara kung saan siya lulugar eh. Diba? Hindi niya alam. Ngayon, kung alam niya kung saan siya lulugar, baka nakikita niyo siya kapag kailangan niyo siya. Ganun yan eh. Sena si Sara, we will all have to help her. Help, and she needs all our help. Kaya yung hakbang natin, talagang i-prepare natin sarili natin. Pag si Sara na maging presidente, kailangan tulungan natin. Hindi yung we will become with crab mentality, ipababa na naman natin si Sara. Mali yun. Tama naman yun. Kung magiging presidente ng Pilipinas si BP Sara, syempre tayo mga taong bayan, isa tayo sa makikipagtulungan sa kanya. Kaso nga lang, syempre, alam naman natin, dadaan si VP Sara sa isang napakaliit na butas ng karayom. Kasi talagang maraming humaharang sa kanya ngayon. Marami talagang ayaw siya maging presidente. Diba? Kumbaga, yung impeachment trial ni VP Sara is, na lang yan, pasunod na lang. Diba? Siyempre, kung siya magiging presidente, hindi ko naman sinabi pasunod na lang, nababaliwalain. Hindi nila babaliwalain yan.
Kasi kung si VP Sara pa rin na maging presidente, sigurado bubuksan din ni VP Sara yan, yung mga investigasyon sa flood control. Meron ngang isang dating senador di ba? Meron isang dating senador na naninisi hanggang ngayon sa mga Duterte. Sino yun? Di ba? Eto, panoorin natin mga katunay. Ito bang kaguluhan na to talagang... It's about Duterte. Ang mukha nito political positioning for 2028. No, it's about corruption. You always put politics behind it. Huliin mo muna. Pag hinuli mo, wala na yan. Ay pagdating ng 2028, wala naman kayong partido na mamimili na matitino Kung sino may pera, kung sino malakas ang loob, yun ang tatakbo. Papaloko na naman tayo. Ang may kasalanan tayong lahat, napabayaan natin mag-elect tayo ng mga El Bobo de la Yuca, or mga Saraulo, or mga wala namang ibubuga, pinipilit nyo, nakamayan lang kayo, nabigyan kayong konting pera, nagkaroon pa ng mga ganun. Tayo may kasalanan Kaya hindi ba kayo nagtataka? Pinag-iwanan na tayo. Nung matapos ang gera, we were number 2 to Japan in Asia, and we were number 1 in Southeast Asia. And yet, we kept electing bad representatives, bad people. So, nahayaan nyo lang Papalakpak pa kayo, parang sasalita sila. At dinadagdagan nyo pa yung mga kamag-anak nila. Demokrasya tayo. Ang tao. Kung ang tao gusto niyang ma-maintain yung kapayapaan at yung pagkakapantay-pantay, wala tayong problema. Bakit na nandiyan si Duterte? Ang dahil pinatay, 93% pa popularity niya. May you answer that? Because hindi nag-iisip ang tao. Hindi raw nag-iisip yung mga tao. Yung mga panahon ni Duterte, marami pinatay. Diba? Diyos ko naman, Dick Gordon. Alam mo, sa totoo lang, kaya hindi ka na makabalik sa pagiging senador Di ba? Kahit tumakbo ka, alam naman natin, hindi ka naman talaga na mananalo dahil sa mga ganyang klaseng paniniwala mo sa buhay mo Ano sinasabi mo na maraming Pinas lang si PRRD? Lagi ko nga sinasabi dito sa programa ko yung mga sinasabing mga naging biktima ng war on drugs si PRRD, sigurado bang lahat si PRRD may gawa? Hindi kaya yun yung mga tao na gustong pagtakpan yung mga kalokohan nila? Diba? Lalong-lalo na alam natin ipinagbabawal na gamot yan. Alam naman natin ang pera dyan. Easy money yan. Lalong-lalo na kung drug lord ka. Ganun yan Diba? Kung yung isang negosyante ng ganyang klaseng bisyo, papayag ba na sila masilat? Hindi. So, yung mga taong dapat sumilat sa kanila o yung mga taong maaaring sumilat sa kanila, syempre, yun ang ililigpit nila ng mga panahon na yun. Tapos, yung mga nangyayari na yun, syempre, ibibintang nila kay PRRD kasi mangyayari yun nung panahon ng war on drugs. Di ba? Kaya yung sinasabi mong, di ba? Parang kala mo naman pagkadami-dami. Ano tingin mo kay PRRD si Hitler? Kung ganun siya, di dapat pati ikaw wala na. Ganun lang yan pati ako wala na. Pati lahat tayo wala na. Di ba? Kasi ganyan manghusga yung mga tao na alam natin na may insecuritism sa katawan. Na simula nung nasa pwesto sila, wala naman silang ginagawa. Diba? Pupunto pa nila yung vice president. Kita nyo, ang dami nang ninakaw. Sira ulo talaga to. Mantakin mo, sasabihin niya, iboboto pa yung vice president. Mantakin nyo, ang daming ninakaw. Ang galing mo rin magsalita, Gordy. Di ba? Paano mo napatunayan na si VP Sara ay maraming ninakaw? Marami na ba yun? Parang marami na ba sa iyo yun? Ano mas marami? Yung sinasabi mong ninakaw ni VP Sara o yung ninakaw sa flood control project? Bang! Diba? Hindi. Parang mas marami ata yung kinurakot sa flood control. Kasi yung sinasabi mong kinakasa o binibintang kay VP Sara na kinuha niya sa confidential fund. Diba? Di ba dapat mas maapektuhan tayo doon sa flood control? Kasi yung flood control, bilyon-bilyon yan. Di ba pera ng taong bayan talaga yan? Hindi milyon-milyon yun. Bilyon-bilyon, boss. Di ba? Bakit lagi si VP Sara yung mga nagiging buka ng bibig nyo? Na siya talaga yung hindi dapat iboto kasi nagmagnanakaw yan. Hindi ganito, ganyan-ganyan. Di ba? Pero yung mga ibang nakikita nyo na talagang sa tingin nyo, sa tingin natin, literal na baka ito talaga kayang gawin. Di ba?
Ito talaga kayang gawin kasi talagang ayaw nang bumaba sa pwesto. Mga ganun. Bakit yun hindi mo binabanggit? Di ba? O nung panahon nga ni PRRD, nagkaroon ba ng ganitong issue? Wala naman. Hindi naman nagkaroon ng kurakutan. Lahat nga ng ata ng mga nangungurakot, tumiklop ang mga tuhod. Hindi nakaporma eh. Aminin mo, isa ka lang kasi sa mga natatakot na si BP Sara ay maging presidente. Di ba? Tsaka huwag kang mag-alala, boss. Hindi ka na magiging senador ulit. Yun eh. Okay pa rin. Masasabi ko, huwag yung alisin yung focus sa impeachment. How about flood control? Huwag niyong aalisin yung focus sa impeachment. Maalis ba yun? Hindi ba may nakakulong na sa flood control? Kinulong na si... So, ano yung hirap sa inyo? Hanap... Wag aalisin daw wag natin alisin yung focus sa impeachment. Dahil daw sa flood control may nakakulong na daw. Hoy sir, mukhang hindi ka naman nanonood o nakikinig. Yung mga testigo, ang dami-dami pang binabanggit. 'Di ba? Sa dami ng binabanggit may napakulong na ba? Yung mga nabanggit na sinasabi mong nakulong, unang-una, yung mga unang nakulong, parang mga nagpapataya ng weteng. O ngayon si Jinggoy, Senator Jinggoy, si Bong Revilla. Diyos ko, bigla na lang silang dinawit tong isang tao. Samantalang dun sa mga binabanggit ng iba't ibang testigo na talagang pare-parehong pangalan yung mga sinasabi, kita mo na nagot na ba? Hindi. So ano yung sinasabi mong parang case closed na ba yung flood control sa'yo? Kaya buti, no? Hindi to naging senador, kundi kung naging senador ulit ito, isa sa sakit ng ulo natin, mga katunay. Okay, nahanap. May kinulong na. Sunod na. Ano susunod na Kinulong? kabanata? Sino ba yun? Sino ba yung kinulong na sinasabi mo? Nandun na ba yung ugat? Di ba? Di ba? Pinabayaan nyo eh. Big fish na ba ang mga diskaya o sino pa yung dapat pakulong? Yung mga congressman na mahuhuli natin, yung mga senador. Ayun, yung sinabi niya, mga congressman, yung mga senador, so nanggaling na rin sa bibig niya. Hindi pa tapos yan. Sinasabi niya, nahuli na eh, di ba? Halatang galit sa mga Duterte to si Gordon eh. Kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.